So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-game test natin ngayon itong iPhone 11 Pro ngayon 2024. Maganda kaya to for gaming pa rin? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So si iPhone 11 Pro ay powered ng Apple A13 Bionic chip at 4 games ang ating i-test tulad na lang ng ML, Honor of Kings, COD at Genshin Impact. So first na lalaroin natin is ML. Settings natin, ayan, HD mode naka-on. Refresh rate natin super, graphics ultra naka-on ng outline at shadow. At syempre naka-full download na resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, ayan, okay din ang performance ni iPhone 11 Pro. Smooth siya mga ka-J-Vlog in fairness sa mataas sa settings. So nakakatuwa, no? 5 years na itong smartphone na to, pero when it comes sa Mobile Legends, ay super smooth siya. Wala tayong experience sa any problems while playing ML dito sa smartphone na to. So next is Honor of Kings. Ayan, FPS High, Resolution Ultra. So pagdating sa Honor of Kings, ayan, tignan nyo naman, napaka-smooth din ng performance dyan ni iPhone 11 Pro. Sa mataas sa settings to, wala tayong experience sa any problems while playing Honor of Kings dito sa smartphone na to. Super smooth siya. Ayan, paniguradong may enjoy nyo mga ka-J-Vlog. So pagdating sa COD, ito ang ating settings. So graphics very high at ang frame rate natin nasa max. So when it comes sa COD Battle Royale, kung makikita nyo, napakaganda rin ng performance dyan ni iPhone 11 Pro sa mataas sa settings. Smooth siya, yan, no? Wala tayong na-experience sa any problems while playing. Kahit na nakikipag-battle tayo, ay okay yung performance niya. Smooth siya mga ka-J-Vlog. Kaya panigurado pag magsi-COD kayo dito, ay may enjoy nyo po maglaro dito sa iPhone 11 Pro. So next naman is multiplayer, same settings din.
So yun mga ka-J-Vlog, pagdating sa COD multiplayer ay syempre mas smooth yung performance niya. Mas lighter yung load compare sa Battle Royale. Kaya grabe yung movement, napaka-smooth. Ayun, isang rotation lang, doon na agad tayo. So kahit na may kalaban tayo ay wala tayong experience sa any problems while playing COD multiplayer dito sa iPhone 11 Pro. Napakaganda ng performance, super smooth siya. So next naman is Genshin Impact. So set natin yung settings na syempre sa pinakamataas muna. So yan, graphics, highest, motion blur, low lang natin, 60 FPS. Ayan. So, try natin. So, tingnan nyo, gumanda yung graphics niya. Nakakagalaw naman na tayo kahit papano, pero meron tayong frame drop sa pag-rotate lang naman. Pero okay, ma-feel nyo rin yung smoothness niya pag niro-rotate nyo kahit papaano. So, kung makikita nyo naman is playable siya sa Genshin sa naka-high settings, tapos naka-on pa yung motion blur. Pero yun, meron tayong mga na-experience sa stuttering from time to time pag naka-motion blur. Matik to pag naglaro kayo ng sobrang tagal, doon kayo maka-experience sa mga malalang frame drops pag nag-overheat na yung iPhone, yung iPhone 11 Pro. Pero ngayon, so far so good. Ayan. Ganda talaga pag sinet nyo rin sa high settings yung Genshin. Ayan. So, tingnan nyo naman, 5 taon na tong smartphone na to, pero still, di ba, kaya niya pa rin mag-handle ng mga heavy games today. Tulad na lang ng Genshin. So, pag sinet nyo nga sa high is very, ma-appreciate nyo yung graphics niya. So, yun, medyo nag-auto-dim na siya. Yan na rin yung isang sign na nagiging warm na yung smartphone. So, yes, feel ko na dito sa bandang joystick na medyo warm lang, hindi naman yung sobrang init. Pero kasi minsan pag sobrang init na yung smartphone, doon na nagre-resulta ng mga malalang frame drops. Ngayon, kung maglalaro kayo ng sobrang tagal dito, sa una pwede nyo itong iset sa high settings. Pero kung mga ilang oras na kayo naglalaro at nakaka-experience na kayo ng heatness, set nyo na lang sa lowest para mas gumaan-gaan siya ng konti. Pero kung makikita nyo naman, ang performance ni iPhone 11 sa Genshin after 5 years, kaya niya pa rin ito i-handle sa high settings na naka-on pa ang motion blur. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating game test dito sa iPhone 11 Pro. So nung naglaro nga tayong Genshin ay medyo uminit na siya. Ayan ilang minutes pa lang tayo naglalaro ng Genshin sa mataas sa settings ay medyo uminit na yung smartphone. Pero yun, pag nag-overheat na siya ng malala, doon na tayo nakaka-experience sa mga malalang frame drop sa iPhone 11 Pro. Pero yun nga, based sa observation ko dito sa smartphone na to nung game test nga natin ngayon, ay nakakatuwa na hanggang ngayon ay kayang-kaya niyang i-handle lahat ng mga tinest nating heavy game sa mataas sa settings. So, ganyang kalupit din itong iPhone 11 Pro until ngayong 2024. So, 5 years na itong smartphone na to, pero grabe, may bubuga pa rin ito. At ganyang kalakas ang mga chipset ni Apple. So, meron nga itong Apple A13 Bionic chip. At itong game test natin is yung 64GB lang mga ka-J-Vlog. So check natin yung natirang storage niya. Hindi ko finull download yung yung Genshin. Hindi ko finull download yung yung COD, yung Genshin lang. Pero tingnan nyo, almost mapupuno na siya. Sa COD 6GB, pero pag naka-full download tong COD, almost 30GB yan. Pero yung Genshin yung naka-full download, tingnan nyo naman yung Genshin, 30GB na, So yan, 4 games lang to, pero ang bibigat lalo ng Genshin. Hindi pa naka-full download yung COD, pero yon. Kung gagamitin yung for gaming yung 11 Pro, I suggest go for the 256GB. Yung 64GB, ayan, pwede siya sa mga ML, yung Honor of Kings, tapos COD na hindi naka-download yung resources, pwede nyo naman lagay sa 64GB. Pero ulitin ko, isasuggest ko sa inyo pag maglalaro kayo sa 11 Pro, kunin yung 256, pero medyo magdadagdag lang kayo ng konti. Kasi itong iPhone 11 Pro na 64GB, very affordable na lang, 16K. Tapos less cashback pa doon sa mga win-vlog nating shop. For as low as 15.5 ay meron ka ng iPhone 11 Pro na napaka-solid pa rin for gaming. So yun, panigurado mga ka-J-Vlog, itong smartphone na to ay kayang-kaya pa rin makipagsabayan sa mga bagong labas na mid-range smartphone, even yung mga 5G smartphones today. So quick reminder lang na si iPhone 11 Pro ay 4G lang, pero syempre maganda pa rin ang overall performance itong smartphone.